Ito si Romeo at ito si Crystal at ito ang kanilang mga anak. Isa silang mahirap na pamilya na nakatira lamang sa isang bahay kubo. Dahil sa dami ng kanilang anak, nahihirapan na silang maghanap buhay dahil sa napakaraming bungangang kailangan pakainin. Ngunit isa na namang aksidente ang nangyari. Nabuntis na naman si Crystal. Panlabing isa na nilang anak na ito. Paano na nila mapakain ang buong pamilya? At mas importante, paano na kung mabuntis ulit si Crystal? So, ano ang pwede nating gawin upang makatulong tayo sa kanilang problema? Ano ang kontrasepsyon? Ang kontrasepsyon ay ang paggamit ng iba't ibang paraan, instrumento o gamot upang hindi magkaroon ng hindi inaasahang pagkabuntis. Ito ang nagbibigay ng oportunidad para pumili ng tamang oras at panahon ang mag-asawa na magkaroon ng anak. Ang pinakakaraniwang ginagamit na contraception ay ang condom at ang birth control pill. Ngunit, meron din namang mga natural na metodo na maaaring gamitin ni Crystal upang mas mabantayan at maplanuhan na mabuti ang kanyang pagbubuntis. Una, ang basal body temperature. Ito ang pagkuha ng temperatura ng iyong katawan sa iyong pagising o kapag ikaw ay nakatulog ng 3 oras na dire-diretso. Bago pa man na gumawa ng kahit anong bagay, kumuha ka muna ng basal thermometer at ilagay sa labi. Kunin mo ang iyong temperatura bawat araw upang epektibo ito. Kapag ang temperatura ay umakyat ng 0.4 Fahrenheit, maghintay ng 3 araw bago makipagtalik sa iyong kapareha. Pangalawa naman, ang Billings Ovulation Method. Sa Billings Ovulation Method, nakabase sa kalidad ng cervical mucus kung gaano kalapot ang nilalabas ng puki ni Crystal. Sinasabi ng Billings Ovulation Method na kung mas malapot ang diskarga ng puki ng babae, maaaring makipagtalik sina Crystal at Romeo. Dahil sa kalaputan ng diskarga, di makakarating ang semen ng lalaki. Kung malabnaw naman, hindi dapat makipagtalik ang dalawa. Importanteng magkaroon ng batayan ng kalaputan. Iilan pang patakaran ng Billings Ovulation Method. Bawal makipagtalik kung malakas ang tagos ng dugo dahil hindi makikita ang diskarga. Mangyaring iwasan ang sunod-sunod na pagtatalik dahil maaaring makatulong ang semen ng lalaki sa nakaraang pagtalik upang makarating ang sperm sa egg. Kung magkaroon ng hindi inaasang pagdudugo o pagdiskarga, huwag magkipagtalik. Hintayin bumalik sa normal ang pattern ng kanyang ovulation. Ang huli naman ang calendar method. Nagagamit ang calendar method ng mga babaeng may 26 hanggang 35 na araw na siklo sa kanilang regla. Gamit ang kalendaryo, markahan ang araw na mayroon kang regla. May isang araw sa bawat panahon ng pagreregla na mataas ang posibilidad ng pagkabuntis at kailangan niyang malaman ang kanyang pattern bawat buwan. Ito ay ang 5 araw bago ikaw mag-ovulate, ang araw ng ovulasyon at 3 araw pagkatapos ng ovulasyon. Ang natitirang araw ay walang panganib sa pagkabuntis kapag nais makipagtalik ng mag-asawa. Ang mabuti rito sa calendar method ay hindi kailangang pumunta ng doktor upang kumuha ng mga araw ng ovulasyon. Hindi rin kailangang bumili ng mga medisina. Bukod rito, marami ring mga aplikasyon sa mga Apple at Android na pwedeng ilagay sa sariling telepono. Ngunit hindi ito magagamit ng mga babaeng hindi regular ang regla, kaya hindi laging tama ang pagbilang. Ano ang iba't ibang paraan upang mas mabuti ang pagkaplano ng pagkaroon ng anak? Pumunta sa pinakamalapit na health center sa inyong barangay sa araw ng Martes dahil ito lamang ang araw na ginagampanan nila ang pagtulong sa mga kaso ng panganganak. Mayroong nakalaan na libreng mga kondom doon para sa mamamayan. Pwede rin sa mga programa na ginaganap ng mga NGO para sa pagpaplano ng inyong pamilya. Pwede rin lumapit sa Kagawaran ng Kalusugan. Ang Kagawaran ng Kalusugan ay may mga programang nakalaan para sa pagpaplano ng pamilya. Pumunta lamang sa mga ospital na kasama ng Kagawaran ng Kalusugan dahil may mga serbisyo sila rito na makakatulong at makakaturo sa inyo kung paano planuhin ang kinabukasan ng inyong darating na mga anak.